Linupak, kotsinta at paborito kong palitaw mula sa Painit Central. Baka naman, may nagpadala sa akin dahil birthday week ko raw. Alam mo mga amigo, itinalaga ni BBM si Major General Nicolas Torre III bilang bagong hepe ng Philippine National Police starting June 2, araw ng Lunes. May mga pagtaas ng kilay sa kanyang promosyon, mga amigo. Si Torre kasi ang namumuno sa pag-aresto kay Tatay Digong para maibiyahe ang dating Pangulo sa Dahig. Siya rin ang humuli kay Pastor Apollo Kibuloy sa compound nito sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. May mga nagsasabing reward lang ang kanyang promotion dahil dito. Si Torre rin ang kauna-unahang nagtapos sa Philippine National Police Academy para pamunuan ang PNP dahil noon kasi mga graduate ng PMA. Sa pag-upo ni Torre, bagong PNP chief, nagwakas ang pagdomina ng mga graduates ng Philippine Military Academy sa pamumuno ng ating pulisya. At dahil dito, 2 PMA batches ang nalaktawan sa pagkakapili ni BBM kay Torre. Walang miyembro ng PMA Class 91 at 92 ang nanahirang bilang PNP chief. Samantala itong si Torre bahagi ng PNPA tagapaglungsad Class of 1993. Dahil sa kanyang promotion, magiging 4 na ang Australia o bituin sa kanyang balikat. Bilang pagbabalik tanaw mga amigo, bago nagkaroon ng PNP ay mayroon munang Philippine Constabulary Integrated National Police. Ang Philippine Constabulary ay itinatag noong 1901. Ang PC ay isang military police force na nagpe-perform ng law enforcement duties among the civilian population. Isa ang PC sa mga ginamit ni dating Pangulong Marcos noong panahon ng martial law. Ang Integrated National Police o INP ay itinatag naman noong 1975. Ito ang nangangasiwa sa public safety, law enforcement, and peace and order within the Philippines and included various local law enforcement units. Nang madisolve mga amigo ang Philippine Constabulary o PC, ang mga dating PC ay sinama sa INP para maging pulis na rin. Noong January 29, 1991, ang PC-INP ay naging PNP sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Cory Aquino. Kabilang sa tungkulin ng mga PC noon ang law enforcement kaya naging madali para sa mga dating miyembro nito ang integration at maging pulis. Dahil dito, ang mga pinayagan na rin ang mga PMA graduates na lumahok sa police force sa halip ng sa military services lang gaya ng Army, Air Force, Navy at Marines. Maraming katanungan sa kakayahan ng mga may purely military training. Kung kaya ba nilang maging epektibong magpatupad ng batas at mag-imbestiga ng mga kasong kriminal. Sa kabila ng pagdududang ito, 30 na nagtapos sa PMA ay namuno sa PNP. At ngayon nga, naputol ang tila tradisyon niyon dahil kay Torre. Kaya mabigat ang responsibilidad ni Torre. 4 na ang Australia sa kanyang balikat, pero lumaki ang pasanin na nakaatang sa kanya ngayon. Kailangan niyang ipakita ang pagkakaiba sa pagitan ng civilian at military training sa pagpapatupad ng batas. Kabilang dito ang paggamit ng makabagong siyensya para sa modernong investigasyon at maging sa pagtugon sa mga isyong may kaugnayan sa peace and order hanggang sa kasuluk-sulukan ng ating bansa. Kailangan din niyang may balik ang tiwala ng mga tao sa pulisya, lalo ngayong napakaraming mga tiwaling mga pulis. Itong si Torre ay binansagan ni DILG Secretary John Vic Rimulya na isang umanong pitbull. Aba, kumbaga sa breed ng aso, malupit ito mga amigo. Pero kaya ni Pitbull Torre na makapagpatupad ng malawakang paglilinis sa PNP? Hindi kaya magaya rin lang siya sa ibang naging PNP chief na natapos ang termino pero nananatili pa ring bulukang law enforcement?
Sabi nitong si John Vic sa ilalim ni Torre ay hindi magkakaroon ng extrajudicial killings sa pagpapatupad ng batas, lalo na sa pagsugpo sa paglalaganap ng droga. Susubaybayan at mamatyagan natin kung magkakatotoo ba ito, mga amigo. Dapat itong patunayan ni Torre na sa pagpapatupad ng batas sa pamumuno niya sa PNP, hindi dapat malagay sa alanganin at maabuso ang karapatang pantao sa bawat Pilipino. Mga amigo, pamumunuan ni Torre ang PNP sa panahong nabulok ang peace and order sa ilalim ng BBM administration. Laganap ang kidnapping, may turistang pinatay sa Boracay at may mga armadong kalalakihang nagnakaw sa Bonifacio Global City. Ilan lamang ito sa malalaking krimen na gaganap at walang nagagawang solusyon ang PNP. Dapat magpapakita itong si Pitbull Torre sa kanyang matatalim na ngipin sa pagpatupad ng batas para magbalik ang tiwala ng mga tao sa pulisya. Dahil kung hindi, ang kanyang promosyon na may tuturing ng isang reward sa ginawa niyang pag-aresto kay Tatay Digong. Mabigat ang hamon ng iyong kinakaharap, General Torre. Nasa iyong mga kamay ngayon ang bola para patunayang iba ka kumpara sa ibang mga naupong PNP chief. Pag pumalpak ka, General Torre, hindi ka pala pitbull, kundi isa kang tuta ng palasyo. Ako naman, Ninyo Bonito Padilla, lumalaban para sa bayan, at yan ang punto ko.